Nakapagtala na rin ng kaso ng monkeypox o mpox sa probinsya ng Aurora. Hindi pa idinetalye ng kanilang Provincial Health Office kung saang bayan nagmula ang nagpositibong pasyente. Pero may mga binabantayan na rin daw silang suspected cases. Kaugnay niyan, nilinaw ng Department of Health na hindi totoo ang bali-balita na magpapatupad ng lockdown dahil sa mpox. Base sa kumakalat na mga post, magkakaroon daw ng lockdown simula sa June 10. May announcement pa na gagawin ulit mandatory ang pagsusuot ng face mask. Pero giit ng DOH, hindi naman airborne ang mpox at naipapasa lang ito sa pamamagitan ng close at intimate skin-to-skin contact. Sa ngayon, mahigit 900 na raw ang mpox cases sa Pilipinas mula 2024 hanggang nitong May 29. Pero lahat ito ay yung milder na variant o Clade 2 ng virus na naging dahilan ng global outbreak noong 2022. No plan to do lockdown. Magdi-declare muna kami ng outbreak if there is really, but there's no outbreak. No, number two, ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So mpox has to become a pandemic. It's not. Sa puntong ito, makakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali po, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. ASEC, sunod-sunod po ang mga napapabalitang kumpirmasyon nga ng mga bagong kaso ng monkeypox, partikular sa Visayas at Mindanao. Pero sa kabila nito, bakit niyo po nasabi na wala pa rin dapat ikabahala? Yes, Cheryl, no? Tama yung nasabi mo na sunod-sunod yung pag-ulat, ngunit pag tinignan po natin, hindi ibig sabihin dahil sunod-sunod ay malakas na po yung bulusok. Pag tinignan natin yung tinatawag na epidemic curve for mpox in the Philippines, ito po yung graph no, na ginagamit namin. Yung numero ngayong Mayo ay mas mababa kumpara sa numero sa taas no, dun sa ating chart. Mas mataas pa yung Abril kumpara sa Mayo. Ngunit magtataka tayo, bakit kaya na-headline tayo? Bakit malakas yung usapan? Yan lamang po ay dahil ang mga local government unit ay mabilis na ngayong makadetect at nag-aanunsyo. Pero yung total number, mas mababa pa rin ho ang Mayo kaysa sa Abril. At yun nga po, yung itong pinapakita nating epidemic curve ngayon, ay paano rin po nakakatulong sa pag-analyze nga ng mpox trend sa bansa? Yes, tama yun, Cheryl. No? Ang mga epidemiologist kasi, ang mga bihasa, eksperto, pagdating sa mga outbreak, hindi nila tinitingnan yung total number of cases, yung active or yung recovered. Ang tinitingnan nila is yung number of new cases. Ilang kaso ang bagong dumagdag kada buwan. Yan yung nakikita natin ngayon, no? At kung mapapansin niyo, napakataas nung numero, yung bilang nung September, ang taas nung gray na linya, no, na bar. At yan kasi yung dahilan na panahon na hindi pa ganun kalakas yung testing, tapos hindi rin pa masyadong kilala ng mga doktor yung itsura ng mpox. Ngunit nung tumagal-tagal, alam na ng doktor ko ano ang chickenpox, ano ang mpox, ano ang tigdas, kaya yung gray bumaba. Tapos yung blue naman, dahan-dahang tumataas, pero saklaw pa rin doon sa loob ng gray kasi ibig sabihin, mas natatesting na nung ating mga laboratorio. Pero pag nakita nyo, mas marami yung dati, lalo na nung Abril kaysa sa Mayo. So pababa pa nga siya sa ngayon. Oh, alright. Ang na-detect po na variant, ASEC Domingo, ng mpox sa bansa ay Clade 2 or Clade 2. Ano po ang kaibahan nito sa Clade 1B? Yes, ang Clade 2, ang meron sa Pilipinas since 2022, mababa po yung mortality niya. Hindi ho ganun karami ang namamatay. Sa katunayan, nasa 1 hanggang 3 lamang bawat 100 na merong mpox Clade 2. Kumpara dun sa Clade 1 or Clade 1B, minsan yun yung tawag nila, no? Na umaabot sa hanggang 10 sa bawat 100 merong Clade 1B. Wala yon sa Pilipinas. Ang nakikita natin is yung Clade 2 lamang. Pero may posibilidad po ba, ASEC, na makapasok ang Clade 1B variant dito sa Pilipinas? At paano po naghahanda dito tayo kung sakali man?
Laging merong posibilidad, Cheryl, ngunit yan ang trabaho at yan ang assurance namin mula sa Department of Health. Nakabantay po 24 oras ang ating Bureau of Quarantine sa lahat ng mga pumapasok na flight, sa lahat ng mga dumadaong na barko, na siguraduhin na kung ito po'y galing sa isang bansa na maraming clade 1 or 1B ay nababantayan po, sinecheck po. At ang ang Mpox, Cheryl, madaling makita yung simptomas, makikita mo sa balat yung mga butlig. Hindi tulad ng COVID-19 na airborne na wala tayong nakikita. Akala mo healthy pero yung pala meron. Ang Mpox, nakikita po yan sa balat. Paano po nakakahawa? Paalalahanan po natin ulit yung ating mga manonood. Paano po nakakahawa ang Mpox at kanino po pinakamadalas maipasa ang virus batay po sa mga datos natin ngayon? Yes, Cheryl, ang Mpox ay nakakahawa sa pamamagitan ng close, intimate physical contact. Balat sa balat, skin to skin. So hindi ito lumilipad sa hangin, hindi siya airborne tulad ng COVID-19. Yan ang dahilan kung bakit may nakikita kami ng mga nagmamandatory masking para sa Mpox. Yung pong face mask, para po yan sa ubo at sipon. Hindi ho kasi ubo at sipon ang hawa ng Mpox. Ang hawa po ng Mpox, dikit-dikit. So, huwag muna tayo magdikit-dikit, magkiskisan ng balat, o kaya maglabing-labing sa mga tao na di natin kilala. Dapat dun lang po tayo sa may relasyon tayo at kilala natin para hindi humahawa ang Mpox. Ano po yung inilalabas na senyales, sintomas? Baka kaya po may mga lugar kasi nagpapatupad sila ng face mask dahil kasama po ito sa ipinakikitang senyales, sintomas ng pagkakaroon ng Mpox? Nako po, Cheryl, wala pong sipon, walang ubo ang Mpox. Ang mga sintomas po ng Mpox ay nasa balat. Ang mga butlig sa balat, una. Ikalawa, ang lagnat. At ikatlo, ang pamamaga ng kulani. Wala ho siyang any respiratory or ubo or sipon. Sayang lang po yung pera kung mag-hoard tayo ng face mask kasi hindi ho yun ang panangga laban sa Mpox. Siguro po ay may mga LGU po kasi kaming na-interview at ito po ay ilan sa sinabi nila dahil sa pag-ubo or pagbahing. Baka rin po malaki ang role ng DOH na masabihan po ang mga LGUs na nagpapamandatory ng face mask bilang proteksyon laban sa Mpox. Yes, so far mabibilang pa lang naman natin kung di ako nagkakamali, 1 o 2 pa lang yung LGU nagkaroon ng mandatory face mask. At ang ating pong mga Department of Health regional offices, nakikipag-usap po palagi yan sa mga LGU. Ang LGU kasi ay merong otonomiya, pwede siyang magdeklara ng sarili niya kung ano yung gusto niyang gawin. Pero kami po ay nakikipag-usap sa kanila at umaapila na rin na dapat po scientific tayo. Wala pong hawa sa hangin ng Mpox, kaya hindi ho talaga face mask ang solusyon. Ano pa po ang ginagawa ng DOH para tulungan yung mga LGU sa Visayas at Mindanao na ngayon lang nagkakaroon po ng Mpox cases? Yes, Cheryl, magandang tanong yan dahil kaya nga bumibilis yung mga report, kaya sunod-sunod yung mga ulat ng mga LGU. Nandun po ang ating Department of Health, kaakibat po sila. At kunyari, yung pong contact tracing, yan yung mga skills ng ating mga epidemiologists. Meron po tayong tinatawag na Field Epidemiology Training Program. Yun po yung mga investigador na pang-health. At yan yung mga talagang tumututok sila at tinutulungan ng LGU para itong Mpox ay hindi na kumalat pa. Panghuli na lamang po, muli paalala, mensahe po sa ating mga kababayan ukol po sa Mpox. Lalo na po't mayroong mga fake news na kumakalat about it, especially about the lockdown. Thank you, Cheryl, sa pagkakataon. Una sa lahat, kung talagang magla-lockdown ng DOH, hindi namin sasabihin yung petsa. Kaya pag may nakita ho kayong lockdown na nakaschedule, ang cute naman po nun, nakalagay June 10. Kung merong mga may sakit, nagtaguan na sila. So, hindi ho ganun ang paraan ng lockdown. Ikalawa, wala pong application ng lockdown sa Mpox kasi nga po, hindi hangin dumadaan ang sakit ng Mpox.
balat sa balat po. Napakadaling malaman kung meron kayong mpox, kung meron kayong mga butlig, may lagnat at meron kayong pamamaga ng kulani, ay sumangguni ho sa doktor, matetesting po. Tapos malamang sa malamang ay papauwiin rin kayo, mag-isolate lamang. Gagaling rin kayo in 2 to 3 weeks. Hindi po siya nakakatakot, mababa ho ang pagkamatay, nasa 1% lang po. Huwag ho tayong matakot at tumingin lamang sa mga legitimate news sources tulad ng One Balita sa mainstream media at sa mga official page ng Department of Health. Meron ho kaming Facebook page na verified, may blue check, Department of Health Philippines, at meron na rin kami sa X or sa dating Twitter. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Albert Domingo ng Department of Health.